Taon-taon, parang laging may bagyo sa Pilipinas, di ba? Pero teka, alam nyo ba na meron tayong mga parang natural na superheroes? Mga higanteng kalasag na sumasalo sa atin. Tara, kilalanin natin sila. Sige nga, isipin nyo, kapag may paparating na super typhoon, yung talagang nakakatakot, ano ba yung unang-unang depensa natin? Clue, hindi to gawa ng tao, mas matanda pa to sa ating lahat. 1,500 kilometro. Grabe, pwede nyo bang i-imagine yan? Ganyan kalawak yung Super Typhoon Fungwong, para bang halos sakop na niya buong Pilipinas. So, paano tayo lalaban sa ganyang kalaking halimaw? At hindi to kwentong kutsero ha, totoong nangyari to. Itong si Super Typhoon Fungwong o Uwan ang pangalan dito sa atin, nagdala yan ng signal number 5 sa maraming lugar. Ramdam na ramdam yung panganib. Nakakatakot, di ba? Well, dito na pumapasok ang mga bida sa kwento natin. Ang mga hanay ng bundok na parang mga higanteng pader na humaharang sa galit ng bagyo. Okay, so tatlo ang main players natin. Sierra Madre, Cordillera Range, at yung Caraballo Mountains. Sila yung Avengers natin, kumbaga laban sa bagyo. Pero may isa sa kanila na parang si Captain America, yung pinakamalaki at pinaka-importante. At siya yung pag-uusapan natin ngayong. So let's zoom in sa pinakamahaba at pinakamalaki sa kanila, ang Sierra Madre. Ano ba meron sa kanya? Paano niya ba talaga tayo pinoprotektahan? Hindi lang ako ang nagsasabi niya na, mismong Climate Change Commission ng Pilipinas, yan ang tawag sa kanya, Natural Fortress ng Luzon, unang linya raw ng depensa. So, yan pa lang, alam mo na ang big deal talaga ang papel ng Sierra Madre. 540 kilometro? Gaano kahaba yan? Well, isipin mo mula Cagayan sa pinakahilaga hanggang sa Quezon sa timog. Isang napakahabang pader na literal na sumasalo sa unang suntok ng bagyo. So paano ba to nangyayari in action? Simple lang yung science niya actually. Una, pagtama ng bagyo para siyang sumalpok sa pader, nababawasan yung lakas niya, humihina. Pangalawa, dahil sobrang laki niya, minsan napipilitan yung bagyo na lumihis ng daan. At pangatlo, at ito, super importante, yung mga gubat niya para silang higanteng vacuum cleaner na sumisipsip ng carbon dioxide. Nakakatulong yan para labanan ang climate change. Ang technical term dyan ay carbon sequestration. Pero huwag kayong mag-alala, simple lang yan. Ang ibig sabihin lang yan, nililinis ng mga puno yung hangin para sa atin. Kunukuha nila yung carbon dioxide, yung nagpapainit sa mundo, tapos tinatago nila. Dahil dyan, nagiging mas stable yung klima natin. At teka, may bonus pa. Ang Sierra Madre ay tahanan ng mahigit 3,500 uri ng halaman. At heto yung amazing part, 58% niyan endemic. Ibig sabihin, dito lang sa Pilipinas makikita, wala sa ibang lugar sa buong mundo. Wow! Di ba? Isang tunay na pambansang yaman. Pero, at laging may pero, di ba? Ito na yung malungkot na part. Yung kalasagan nato na nagliligtas sa atin, siya naman ngayon ang nasa panganib. At ang pinakamasaklap, yung banta hindi galing sa kalikasan, galing sa atin mismo. Ito yung malinaw na picture ng problema. Sa isang banda, yan ang Sierra Madre na gusto natin. Malusog, mayabong, nagbibigay buhay at proteksyon. Pero sa kabilang banda, ito yung resulta ng ginagawa natin. Illegal logging, pagmimina, yan ang epekto. Isang kalbong bundok na wala ng lakas para harapin ang bagyo. So anong resulta? Simple lang, sa bawat puno na pinuputol, sa bawat lupa na sinisira, para na rin nating sinisira yung sarili nating pader. Pinapahina natin yung kalasag natin sa panahong pinakakailangan natin siya. Pero teka muna, hindi pa naman huli ang lahat, may pag-asa pa. At may mga paraan para mailigtas natin ang ating mga tagapagtanggol. Actually, mayroon na ngang opisyal na pagkilala sa kahalagahan niya. May presidential proclamation na nagtatalaga sa September 26 bilang Save Sierra Madre Day. Isa tong paalala na national issue to at kailangan nating lahat kumilos. So bakit na ba napaka-critical na protektahan natin to? Kasi, simple lang naman, pag pinoprotektahan natin ang Sierra Madre, pinoprotektahan natin yung sarili nating buhay, yung kalikasan, yung ekonomiya, at syempre yung kinabukasan ng susunod na henerasyon. Tayong lahat nakikinabang sa kalasag na yan.
For the longest time, ang mga bundok na to, sila yung kalasag ng Pilipinas, sila yung sumasalo ng lahat para sa atin. Ngayon ang tanong, sino naman ang magiging kalasag nila?